Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Agad na napatingin sina Earl at ang kanyang mga tauhan kay Daryl. Mabilis na naglakad si Earl palapit kay Daryl para tingnan ito ng paulit-ulit bago magtanong ng, alam mo kung saan matatagpuan ang mga Black Sand Python? Mukhang matagal-tagal na rito ang batang ito kung titingnan ang damit niyang gawa sa balat ng hayop at ang mga peklat sa kanyang mukha, isip ni Earl. Nag-isip si Daryl ng isang sandali bago nakangiting sabihin na, oh, maaari nga na masyadong malakas si Earl at ang kanyang mga kasama para sa mata ng iba, pero sa totoo lang ay hindi ito naging banta para kay Daryl, pero kinakailangan niya pa ring sumakay sa mga ito kung ayaw niyang makilala siya ng iba. Magaling? Dito napangiti ang mukha ni Earl bago nanlalamig na sabihin, dalhin mo kami roon. At pagkatapos ay agad siyang tumingin kay Lillian para sabihin, halika rito, ganda. Huwag na huwag kang tatanggi sa akin. Maiksi lang ang pasensya ko, kaya kung ako sayo ay susunod na ako kung ayaw mong mamatay kayong lahat. Hindi ako nagbibiro, kaya huwag mo akong subukan. Napatalon sa sobrang takot si Lillian nang maramdaman niya ang malisyosong aura ni Earl, kaya hindi niya nagawang tanggihan ang inuutos nito sa kanya. Magaling, siguradong magiging maayos ang gagawin nating paglalakbay ngayong may kasama na tayong magandang binibini, sabi ni nang nanloloko sa ngiting si Daryl habang sinasabi sa kanyang sarili na binalaan ko na kayo noon, kung nakinig lang talaga kayo. Tingnan niyo kung ano ang napala niyo rito ngayon. Bakit pati ikaw? Matalim na tumingin ang nafu-frustrate na si Lillian kay Daryl, hayop ka. Siguradong gustong-gusto mo na makita kaming nahihirapan nang dahil sa ginawa naming pagtanggi sa gusto mo kanina. Hindi ko na sana hiningi ang tulong mo noong una. Isip nito. Hindi niya naisip na ginagawa ito ni Daryl para maging ligtas ang kanyang grupo. Halika na. Naubos na rin sa wakas ang pasensya ni Earl, kaya agad nitong inutusan ang kanyang mga tauhan na itulak si Otis at ang mga kasama nito sa tabi, at kaagad na sinindak ang nasa harapan niyang sina Lillian at Daryl na umabante papunta sa kakahuyan. Walang magawa namang tumayo sa tabi si Otis at ang mga kasama nito sa grupo. Napuno ng desperasyon ang kanilang mga mukha habang pinipigilan ang kanilang mga sarili na habulin ang kabilang grupo para iligtas ang lider nilang si Lillian. Wala silang sapat na lakas ng loob para gawin ito. Samantala, walang tigil namang umabante si Earl at ang kanyang mga tauhan papunta sa gitnang bahagi ng Valley of Death para pumunta sa isang lugar na kilala sa tawag na Mystical Flower Ocean sa ilalim ng pangunguna ni Daryl. Sa sobrang tindi ng frustration na kanyang naramdaman, hindi nagawang tingnan ni Lillian si Daryl habang nasa gitna ng kanilang paglalakbay, mas naging kaakit-akit ang kanyang mukha nang dahil sa ginawa nitong pagnguso. Hindi pa rin siyempre ito pinansin ni Daryl. Noong makarating sila sa Mystical Flower Ocean, matapos ang kalahating oras, nasusurpresang umabante, at natigilan si Lillian nang dahil sa tanawin na kanyang nasaksihan sa kanyang harapan. Binalot ng manipis na hamog ang buong area na binabalot ng nagagandahang mga bulaklak at halamang nakakalat sa paligid na parabang nagpapapansin sa sinumang makarating sa lugar na ito habang sama-samang gumagawa ng isang kakaibang imahe na siguradong pupukaw sa kanilang mga atensyon. Maging sina Earl at ang mga kasama nito ay natigilan sa kanilang nakita. Inakala nila na binubuo ng malaimpyernong kapaligiran ang buong well-deserted secret region, pero walang kahit na sino sa kanila ang nagakala na makakaita sila ng ganitong klase ng lugar sa gitna ng Valley of Death. Samantala, nakatayo naman sa kanilang tabi si Daryl habang nagpapakita ng isang misteryosong ngiti. Masyadong ang maganda ang itsura ng Mystical Flower Ocean na matatagpuan sa kanilang harapan, pero ito rin ang pinakamapanganib na lugar sa buong Valley of Death. Ang nagagandahang mga bulaklak at halamang ito ay nagtatanglay ng iba't ibang uri ng matinding lason. Ang karamihan sa mga ito ay may kakayahang maglabas ng isang amoy na magreresulta sa pag-hallucinate ng sinumang makakalanghap nito. Ang hamog na bumabalot sa ibabaw ng area ay ang inilabas na produkto ng mga nakalalasong halaman na ito. Tahimik na ginamit ni Daryl ang kanyang internal energy para gumawa ng isang hindi makikitang barrier sa kanilang paligid habang bumubulong kay Lillian ng, yumakap ka sa akin. Pinlano ni Daryl na gamitin ang nakalalasong hamog laban kay Earl at sa mga tauhan nito, kaya kaagad niyang dinala ang mga ito rito.
Siguradong mahaharang ng barrier na kanyang ginawa ang nakalalasong hamog na bumabalot sa paligid na magpoprotekta sa kanya at kay Lilian mula sa epekto ito. Namula ng husto ang mukha ng napapahiyang si Lilian sa mga sandaling ito. Tumitig siya kay Daryl habang sinasabi na, "Ang kapal mo talagang hayop ka, lumayo ka sa akin." Napakahayop talaga ng isang ito. Hindi lang pala siya gahaman dahil isa rin pala siyang manyak. Ang lakas ng loob niyang hawakan ako gamit ang nakakadiri niyang mga kamay. Isip ng nandidiring si Lilian. Hindi naman itinago ni Lilian ang pagkainis sa kanyang mga mata habang nagsasalita. Sinadya nitong ilayo ang kanyang sarili sa katabi niyang si Daryl habang tumitindi ang pandidiri na kanyang nararamdaman dito. Pero sa kasamaang palad ay nalanghap niya ang hamog habang lumalayo kay Daryl. Buwisit! Napamura na lang sa kanyang loob si Daryl matapos mapuno sa pagmamatigas ni Lilian. Gusto lang naman niyang protektahan ni Lilian sa hamog kaya niya ito pinayayakap sa loob ng kanyang barrier, pero malinaw pa rin itong ipinakita na hindi niya ito na-appreciate. Hayop kang bata ka! Nakabalik na rin sa realidad ang isipan ni Earle at ng kanyang mga kasama matapos nitong makita ang napakagandang tanawin sa kanilang harapan. Galit na sumigaw ang mga ito kay Daryl ng, "Nasaan na ang mga Black Sand Pythons? Hindi mo naman siguro kami lolokohin, hindi ba? Halata naman na walang kahit na isang pugad ng Black Sand Python dito, hindi ba?" Dito na dahan-dahang pinaligiran ng mga lalaki si Daryl habang nagsasalita ang mga ito. Habang binabantayan ng husto si Lilian, napilitang ngumiti si Daryl habang nagpapanggap na nagugulat sa kanyang nakikita. Dito na siya nagsimulang magpaliwanag sa grupo. "Hindi ko po kayo niloloko, mga kuya. Nasa lugar na ito ang pugad ng mga Black Sand Python. Masyado lang po talagang tuso ang mga ito kaya hindi nila nagawang lumabas sa ilalim ng mga halamang iyan. Nakikita niyo po ba ang hamog na yan? Makakakita po kayo ng Black Sand Python sa mga lugar na tinatakpan ng makapal na hamog." Mukhang tinanggap naman ni Earle at ng kanyang mga tauhan ang paliwanag ni Daryl kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga ito. Kaagad nilang kinuha ang kanilang mga sandata at agresibong pumunta sa mga lugar na binabalot ng makakapal na hamog. "Papatayin ko ang bawat isang python sa lugar na ito. Boss, magpahinga na muna tayo sa sandaling makuha natin ang inner cores ng mga Black Sand Python na yon. Siguradong mawawala ang pagod natin sa chick na yon mamaya." "Haha, sinabi mo pa." Lumabas ang mga bastos na salita sa kanilang mga bibig habang papasok sa makapal na hamog. Kaagad na namula ang kanilang mga mata nang ma-expose at malanghap ng mga ito ang hamog. Hindi nagtagal ay agad na ginamit ng mga lalaki ang kani-kanilang mga sandata sa isa't isa na para bang wala na sila sa kanilang mga sarili. "Nakakita na ako ng mga Black Sand Python. Haha, mamatay na kayong lahat. HM, ang lakas ng loob mong kunin ang mga inner core na nakuha ko ah. Humanda ka sa akin. Akin lang ang mga inner core na yan." Sa ilalim ng napakatinding impluensya ng hallucination na nagmula sa hamog, malinaw na makikita ang mas lalong nawawala sa sariling si Earl at ang kanyang mga tauhan habang mas nagiging bayolente sa bawat minutong lumilipas. Walang kahit na sino sa kanila ang may nakarealize na ang pinapatay nila ay ang kanilang mga kasamahan at hindi ang mga sinadya nilang Black Sand Pythons. Malinaw na maririnig ang malahayop na mga sigaw habang dumadanak ang dugo sa paligid. Kahit na natigilan siya sa kanyang nakita, hindi pa rin nagpakita ng kahit na anong emosyon si Daryl habang pinapanood ang tanawing ito. Nakuha na rin ng mga hayop na ito ang nararapat sa kanila, pero masyado pa ring nakakapanindig balahibo ang ginagawang pagpatay ng mga ito sa isa't isa. Nanginig naman si Lilian sa kanyang nakita, kaya hindi na ito nakapagsalita pa. Ano ang nangyayari? Hindi ba't kabilang ang mga ito sa iisang grupo? Bakit nila biglang nilabanan ang isa't isa? At kung titingnan ay mukhang hindi man lang nagkaroon ng pagdadalawang isip ang mga ito. Isip ni Lilian. Maaari ngang nakalanghap din siya nito, pero nagawa pa rin niyang mag-isip ng diretsyo, dahil kakaunti lang ang hamog na pumasok sa kanyang katawan. Nang mapansin ang nagugulat nitong itsura, huminga ng malalim si Daryl bago magpaliwanag, walang kahit na isang Black Sand Python sa lugar na ito. Dinala ko sila rito para gamitin ang hamog na yan laban sa kanila. Masyadong nakalalason ang hamog na yan, kaya agad itong magdudulot ng hallucination sa sinumang makakalanghap ng sapat na dami nito. Habang mas parami ng parami ang iyong nalalanghap, ay mas palayo ka rin ng palayo sa iyong katinuan,
hanggang sa tuluyan ka nang mawala sa iyong sarili sa huli. Natutulala namang tumitig si Lilian kay Daryl, hindi na ito nakapagsalita ng kahit na ano sa mga sandaling ito. Hindi naiiba ang lalaking nakatayo sa kanyang tabi sa mga ordinaryong lalaki na kanyang nakikita, pero paano nito nagawang magkaroon ng ganito kalalim na kaalaman sa lugar na ito? Hindi niya magagawang lakbayin ang buong Valley of Death gamit ang kasalukuyan niyang lakas. Pero kung ganoon, paano niya nagawang malaman ang lahat ng ito? Habang na-overwhelm sa dami ng mga tanong sa kanyang isipan, nagtanong na rin si Lilian, kung ganoon ay mayroon ka bang gamot para rito? Nilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang noo. Nagsisimula na siyang mahilo sa mga sandaling ito, at habang mas parami ng parami ang kanyang nalanghap, ay mas pahina ng pahina ang kanyang pakiramdam. Ako, sasagutin na sana siya ni Daryl sa pamamagitan ng pagsasabi na mayroon siyang gamot para rito, pero hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang bigla siyang mabulaga sa nagpapanik na si Liliang yumakap sa kanyang mga bisig. "Namiss kita, Papa." "Namiss po talaga kita," sabi ng nagpapanik na si Lilian, kahit na nakatulala ang akniyang mga mata. Nagulat si Daryl sa ginawang ito ni Lilian, pero kaagad siyang nagising sa katotohanan at tama nga si Daryl. Hindi naging maganda ang nakaraan ni Lilian. Napilitan siyang umalis sa kanyang tirahan nang dahil sa digmaang nagalang ilang libong taon na walang kinahinatnan kasama ng kanyang ama. Nawala ang kanyang ama nang dahil sa isang hindi magagamot na sakit isang taon bago iyon. Dito na tuluyang nawasak ang puso ni Lilian. At pagkatapos ay napagdesisyonan nitong itayo ang Bloodthorn Mercenary Team para panatilihin ang imahe ng pagiging isang malakas at malayang babae. Napakaraming gabi na rin itong namimiss ang kanyang ama sa sandaling matutulog ito ng mag-isa. Kaya nang malanghap niya ang hamog, agad na nag-hallucinate si Lilian at napagkamalan si Daryl bilang kanyang ama. Iniangat naman ni Daryl ang kanyang mga kamay para hawakan ang mga balikat ni Lilian at nagko-comfort na sabihing, sige na anak ko. Nandito lang ang papa mo kaya huwag ka nang umiyak." Agad na inatake ng perfume ni Lilian ang mga senses ni Daryl habang kino-comfort ito. Hindi na rin naging komportable si Daryl habang nakadikit ang magandang katawan ni Lilian sa kanya. Masyado talagang kaakit-akit ang mahinhin at napakaganda nitong itsura. Nanatiling nakayakap si Daryl kay Lilian ng isang sandali hanggang sa tuluyan na itong kumalma. At pagkatapos ay umabot si Daryl sa kanyang ibaba para pumitas ng isang halamang malapit sa kanyang paa na kanyang ipinalanghap sa ilong ni Lilian. Ang halamang iyon ay ang natural na katapat ng hamog. Napatalo naman ng dahil dito si Lilian at kaagad na nagising sa katotohanan. At noong ma-realize niyang nakayakap sa kanya si Daryl, kaagad na namula ang mukha ni Lilian habang nagpupumiglas sa yakap ni Daryl. "Ikaw! Ang kapal mo talaga, sinusubukan mo ba akong iharas? Papatayin kita," sigaw ni Lilian habang tumititig ng matalim kay Daryl. Napakabastos ng isang ito, ang lakas ng loob niyang i-take advantage ako habang nasa ilalim ako ng hallucination. Masyado nang magaan ang kamatayan para sa ginawa niyang ito sa akin. Isip ni Lilian. Gumalaw si Lilian na parabang naghahanda sa pag-attack, pero agad niyang na-realize ang panghihina ng kanyang katawang hindi na halos makagalaw sa mga sandaling ito. Anong klase ng dalaga ito? Naguluhang sinabi ni Daryl sa kanyang sarili. Hindi nagawang pumantay ng lakas nito sa haba ng kanyang pasensya. Kaliligtas-ligtas ko lang sa kanyang buhay. Hindi lang niya ako pinasalamatan dahil gusto niya na rin akong patayin. Paano mo magagawa ito sa akin, Ms. Willis? Ngiti ni Daryl habang nakatingin kay Lilian. Ako ang lalaking nagligtas sa iyo sa kapahamakan. Kaya paano mo nagawang makipaglaban sa akin bilang kapalit ng kabutihang loob na ipinakita ko sa iyo? Nandidiring sinabi ng namumulang si Lilian. Itigil mo na ang mga kalokohan mong hayop ka. Itinuro ni Lilian ang balot sa dugong mga bangkay ni na Earl at ng mga kasama nito bago sabihing, maaari ngang hindi naging mabuti ang mga taong iyon, pero hindi pa rin sila nararapat na mamatay. Paano mo nagawang mawalan ng awa sa kanila para bigyan sila ng ganito kamiserableng kamatayan? Ikaw ang perpektong kahulugan ng kasamaan, ang sama ng ugali mo. Ako, hindi na nakapagsalita si Daryl sa ipinakitang pandidiri at galit ni Lilian. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nagawa para maging karapat-dapat para sa ganitong klase ng pagtrato. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para pigilan ang kanyang galit at buong pasensyang sabihin na, sige, sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin.
Pero hindi ka makakalabas ng buhay sa lugar na ito nang hindi ako kasama. Dito na tumalikod si Daryl at nagsimulang manguna sa paglalakad bago sabihing, halika na. Pero agad siyang nasurpresa nang tumayo lang ng diretso ang hindi gumagalaw na si Lilian, na puno ng pagdadalawang isip at inis ang magaganda nitong mga mata habang sinasabi na, hindi ako sasama sayo, at hindi ko hahayaan ang aking sarili na tumanggap ng kahit na anong tulong na magmumula sa iyo. Lumayo-layo ka na sa akin. Iwan mo na ako rito. Nararamdaman na ni Daryl ang pagkaubos ng kanyang pasensya, habang nafu-frustrate, at natatawang sinasabi na, sigurado ka ba talagang hindi mo kailangan ng tulong ko? Suminghal naman dito si Lilian, malinaw na ayaw na nitong magsalita pa ng kahit na ano. Sige. Tumango si Daryl bago tumalikod at maglakad palayo kay Lilian. Huwag mo sana itong pagsisihan. Sabi niya. Napasinghal na lang ang hindi makapaniwalang si Lilian sa mga sandaling ito. Mukha bang pinagsisisihan ko ang pagsama sa isang manyak na katulad mo? Habang iniisip ang bagay na ito, nakarinig si Lilian ng nagbubuz na ingay sa kanyang likuran. Mabilis na napaharap sa kanyang likuran si Lilian, at kaagad na napuno ng takot nang makita niya ang pinagmumulan ng ingay. Isang pugad ng mga bubuyog ang biglang lumabas mula sa napakaraming bulaklak na naglalaman ng mga bubuyog na kasing laki ng kamao na mayroon ang isang pangkaraniwang tao. Nanlalamig na nagliwanag ang katawan ng mga bubuyog na siguradong makakapagpanginig sa sinumang makakakita sa mga ito. Siguradong magiging mahirap ma-imagine kung gaano kasakit ang matusok ng kahit isa sa mga bubuyog na ito. Nang marinig ni Daryl ang mga natatakot na sigaw ni Lilian, napatigil siya sa kanyang paglalakad at tumingin kay Lilian para ipakita ang nanloloko niyang mga ngiti. Nang makita niya ang paglipad sa paligid ng mga bubuyog sa paligid ni Lilian, kaagad itong sumigaw ng, Darren, tulungan mo ako, sa sobrang takot. Tumawa at nangasar naman ito ang natutuwang si Daryl, hindi ba't sinabi niyo na hindi mo papayagan ang iyong sarili na tanggapin ang anumang tulong na magmumula sa akin, bago mo ako paalisin dito? Pero ngayon ay nagawa mo ng magmakaawa para sa aking tulong na nakapagpabagabag sa aking dibdib. Nanatiling relaxed at nasa postura si Daryl sa mga sandaling ito. Alam niyang mabagsik at nakalalason ang mga umaataking bubuyog kay Lilian, pero nagawa pa ring inumin ni Daryl ang inner core ng Red Eye King Scorpion na nagbigay sa kanya ng kakayahang hindi maapektuhan ng kahit na anong uri ng lason. Kaya hindi nagawang gumalaw ng mga bubuyog hanggat nandito si Daryl. Kaya siguradong katapusan na ni Lilian sa sandaling umalis dito si Daryl. Napakagat na lang sa kanyang labi si Lilian bago bumulong ng nagkamali ako. Tulungan mo na ako. Mayroon talagang vulnerable na pagkatao ang mga kababaihan at hindi nakaligtas sa katangiang ito si Lilian. Bilang pinuno ng Bloodthorn, maaari ngang wala siyang kinatatakutan pagdating sa naglalakihang mga halimaw. Pero wala pa rin siyang magagawa sa mga insekto na kagaya nito, umabot pa ito sa punto na kung saan nanghina ang kanyang mga tuhod nang makita niya ang mga bubuyog na yon. Ngumiti naman si Daryl at umiling na sinabing, hindi ako naniniwala sa iyo, wala kang sinseridad sa mga sinasabi mo sa akin. Napapadyak na lang si Lilian, habang namumula sa galit ang kanyang mukha. Ikaw, ano ba talagang gusto mo? Hindi na napigilan pang tumawa ni Daryl nang makita niya ang walang magawang itsura ni Lilian. Hindi ko ito ginusto, ikaw mismo ang gumusto sa mga bagay na ito. Determinado mong sinabi sa akin, kanina na lumayo at ngayon ay gusto mo namang tulungan kita. Gaano ba ako kadaling makumbinsi sa tingin mo? Nang makaramdam ng matinding desperasyon sa mga sinabi ni Daryl, napakagat pa nang husto si Lilian sa kanyang mga labi na parabang sinusubukan nitong pigilan ang kanyang mga luha. Determinado si Daryl na turuan ito ng leksyon nang dahil sa katigasan nito ng ulo kanina, pero nang mapansin niyang iiyak na ito, ngumiti si Daryl habang sinasabi na, sige, matutulungan naman kita sa problema mo. Pero kailangan mong una akong tawagin bilang mabait mong kuya. Bakit mo na? Agad na sumabog si Lilian nang marinig niya ang mga sinabi ni Daryl. Mas patindi ng patindi ang pagiging arogante nito habang tumatagal. Nagawa na niya akong i-take advantage kanina at ngayon ay nagawa niya naman akong utusan na tawagin siya bilang mabuti kong kapatid. Masyado nang nakakagigil ang kakapalan ng isang ito. Pero ano ang magagawa ko sa mga bubuyog na ito sa sandaling tumanggi ako sa kanya? Nasa gitna kami ngayon ng Valley of Death at siya lang ang taong makakatulong sa akin. Pero hindi ko siya pwedeng tawagin bilang mabait kong kapatid. Isip ni Lilian.
Nagre-relax namang umupo si Daryl sa ibabaw ng isa sa mga halaman, habang inilalagay ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib bago nakangiting titigan si Lillian at sabihin. Kumusta ka na yan, Ms. Willis? Wala namang mawawala sa'yo kung tatawagin mo ako bilang mabuti mong kapatid. Aalis na ako kung ayaw mo itong gawin. Ikaw, hayop ka. Nagalit ng husto si Lillian sa mga sandaling ito. Wala nang ibang salita na makapaglalarawan kay Darren Darby maliban sa pagiging bastos. Wala na rin siyang masisisi kundi ang kanyang sarili matapos niyang malagay sa sitwasyong ito nang dahil sa kakulangan ng kanyang lakas at karanasan. At kung hindi dahil dito ay hindi niya sana makakasalamuha ang isang bastos na taong kagaya ni Daryl na umabot pa sa punto na kung saan kinailangan niyang tiisin ang pamamahiyang ginagawa nito sa kanya. Mas tumindi ng tumindi ang nararamdamang galit ni Lillian habang iniisip ang tungkol sa bagay na ito. Siguradong nabalatan na ng buhay si Daryl kung nakakapatay lang ang mga tingin na kanyang ginagawa sa sobrang talim ng mga ito. Matigas talaga ang ulo mo. Buntong hininga ng umiling na si Daryl. Kung ganoon, sige. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tumalikod na siya para umalis, ito na ang sandali kung saan nakarinig si Daryl ng isang desperadong pag-iyak sa kanyang likuran. Sandali! Habang napapakagat sa kanyang mga labi, mukhang nagpapanik si Lillian, habang sinasabi na, sige, sasabihin ko na ito, okay. Kuya, mabait kong kuya, napakabait kong kuya, naging kasing pula ng mansanas ang kanyang mukha nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Magaling. Tawa ng nakangising si Daryl bago pumitas ng isang bulaklak na hindi kalayuan mula sa kanya na kanyang ginamit pang bato sa mga bubuyog. Kaagad na lumipad palayo ang mga bubuyog nang makita ng mga ito ang bulaklak habang nagpapanik na nagbubuz sa paligid. Walang kahit na anong epekto ang ibinatong bulaklak ni Daryl sa mga bubuyog. Ang tunay na tumakot sa mga ito ay ang naging presensya ni Daryl, pero kinailangan pa rin niyang gumawa ng isang decoy para hindi siya magawang makilala ni Lillian. Nagulat ng husto si Lillian nang makita niya kung gaano karelax si Daryl nang gawin niya ito. Gaano ba karaming lihim mayroon ang isang lalaking nakaalam sa lugar na ito na parabang sarili niyang tirahan. Kaagad na na-overwhelm si Lillian sa dami ng tanong na pumasok sa kanyang isipan, pero pagkatapos ng isang sandali ay agad na bumalik ang kanyang atensyon sa nangyari kanina. Mabilis na namula ang kanyang mukha nang dahil sa parehong galit at kahihiyan. Siya ang leader ng Bloodthorn na walang kinatatakutan sa harapan ng ibang tao, kaya hindi niya maimagine na matatalo siya ng isang lalaki. Habang nakatulala sa lalim ng kanyang mga iniisip, nagsimula ng malusaw ang suot na helmet at damit ni Lillian. Ang suot niyang damit ang pinakanaunang natunay kaysa sa iba niyang mga kagamitan, kaagad itong nawala sa loob ng isang iglap na nagpakita sa napakakinis na balat sa ilalim nito. Nasabi ni Daryl kanina na mas palakas ng palakas ang nakalalasong hamog habang papunta sila gitna ng Valley of Death. Sumobra na ang pananatili rito ni Lillian, kaya tuluyan ng sumuko ang suot niyang mga damit. Ikaw! Huwag kang titingin! Nang mapansin niya ang hindi kumukurap na pagtitig ni Daryl, napakagat ng husto si Lillian sa kanyang mga labi bago ito sumigaw ng, dudukutin ko ang mga mata mo sa sandaling tumingin ka pa sa akin. Wow, napakabagsik mo pa rin talaga hanggang ngayon ah. Isip ni Daryl habang hindi pinapansin ang babala ni Lillian at mas lalong tumititig sa katawan nito. Inaamin niya sa kanyang sarili na masyadong kahumahumaling ang katawan ni Lillian para hindi tingnan ng kahit na sinong lalaki. Bakit, ikaw? Namula pa ng husto ang mukha ni Lillian habang pinagsisisihan ang pagtanggap niya sa inalok nitong tulong kanina. Nagpatuloy naman sa pagtingin ang nakangiting si Daryl ng kalahati pang minute bago sabihin, wala namang tao rito maliban sa ating dalawa. Kaya bakit ka ninerbyo sa akin? At isa pa, tumitingin lang naman ako as ayo. Wala naman akong gagawin na kahit anong masama sa'yo. Ikaw. Hindi ako magkakaganito kung wala ka lang dito, napapadyak na lang si Lillian sa tindi ng frustration na kanyang nararamdaman. Napakabastos talaga ng isang ito, nagawa pa nitong magsalita na parabang walang nangyari, habang nasa gitna ako ng nakakahiyang sandali na ito. Isip ni Lillian. Mukhang mayroong naisip na isang bagay si Lillian nang mapatitig siya kay Daryl at magtanong ng, kumusta ka naman sa suot mo? Nakita ni Lillian na hindi nagawang matunaw ng suot na balat ng hayop ni Daryl nang ma-expose ito sa nakalalasong hamog sa paligid.
Pero ang hindi niya alam ay mayroon itong kinalaman sa immunity na mayroon si Daryl sa anumang uri ng lason na sinamahan pa ng kanyang internal energy at ng pagmamayari niyang White Lily Cold Flame. Kaya hindi siya nagawang maapektuhan ng napakatapang na nakalalasong hamog sa paligid. Oh! Ngumiti naman dito si Daryl at nagpaliwanag, hindi tinatablan ng nakalalasong hamog ang balat ng hayop na suot ko ngayon, nakalimutan mo na bang hindi naapektuhan ng hamog ang mga halimaw na nakatira sa lugar na ito? Common sense na lang ito. Mayroon kang suot na balat ng hayop, pero paano naman ako? Ikaw, nagpapanik na kumagat si Lillian sa kanyang mga labi. Nagpatuloy ang nakalalasong hamog sa pagsugat sa kanyang katawan. Kahit nagawa niyang protektahan ang buo niyang katawan gamit ang kanyang internal energy, nagawa pa rin niyang mapaaray sa sakit habang dahan-dahang nauubusan ng lakas. Ngumiti naman si Daryl nang makita niyang naghihirap si Lillian, at nagalok ng, bakit hindi ka nalang lumapit sa akin, para makishare, sa suot kong balat ng hayop. Hindi mo naman kailangang alalahanin ang paglalakad ng nakahubad. Sa sandaling makalabas tayo rito, ay agad kitang igagawa ng damit na gawa sa balat ng hayop. Sumusukong nagpatuloy si Daryl sa kanyang pagsasalita, sa totoo lang, gusto lang kitang protektahan noong payakapin kita rito kanina. Pero sino nga ba ang mag-aakala na hindi mo ma-appreciate ang ipinapakita kong kabutihan ng loob sa iyo? Ano? Mabilis na namula ang mukha ni Lillian noong maisip niya ang pag-share nila ni Daryl sa suot nitong balat ng hayop. Hindi ba't ibig sabihin nito na magtatama ang ating mga balat? Siguradong sinasadya ni Daryl na gawin ang bagay na ito kahit na nagmukha itong sincere sa kanyang mga sinasabi, isip ni Lillian. Pero kasalukuyan nang nasa limit ang kanyang internal energy habang sinusubukang protektahan ang kanyang katawan mula sa nakalalasong hamog. Siguradong mamamatay siya sa sandaling tanggihan niya ang inaalok na suhestyon ni Daryl. Nanginig ang buong katawan ni Lillian nang maisip niya ang tungkol sa pagkamatay at pagkaagnas ng kanyang katawan sa lugar na ito nang dahil sa tapang ng nakalalasong hamog sa paligid. Kahit nagawa niyang magmatigas, wala pa rin siyang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Nagdadalawang isip itong kumagat sa kanyang mga labi habang naglalakad papunta kay Daryl para makishare sa suot nitong balat ng hayop. Napakabango pala nito, isip ni Daryl habang inaatake ng matamis na amoy ni Lillian ang kanyang pangamoy na halos makapagpabangag sa kanyang isipan. Naglibot ang kanyang mga mata habang nakatingin sa katabi niyang si Lillian. Inaamin niya sa kanyang sarili na malapit nang maging perpekto ang hubog ng katawan nito kaya kaagad na naging kakaiba ang hangin sa kanilang paligid nang magdikit ang kanilang mga katawan. Siguradong matitigilan ang sinumang miyembro ng Bloodthorn sa sandaling makita nila ang ginawang paggamin ng ma-pride at walang kinatatakutan nilang leader sa pagkatalo nito kay Daryl. Napakagat na lang sa kanyang labi si Lillian hanggang sa halos magbalat ang mga ito nang mapansin niya ang nanunuksong mga tingin ni Daryl. Hindi niya pa rin nagawang gumalaw kahit na hindi na nagiging komportable ang kanyang pakiramdam sa mga sandaling ito sa takot na baka ma-expose ang kanyang katawan sa nakalalasong hamog na bumabalot sa kanilang paligid. Darren, huwag na huwag kang susubok ng kahit na ano sa sandaling makarating tayo sa ligtas na lugar. Dahil sinisiguro ko sa iyo na hindi kita mapapatawad sa sandaling mangyari yon. Sabi ni Lillian. Masyado mo naman itong iniisipan ng mali siya. Ni hindi nga ako interesado sa'yo. Sagot ni Daryl. Ikaw. Dahil wala nang malay sa oras ang dalawa, hindi nila nasiguro kung gaano katagal ang kanilang inabot bago sila makalabas sa area na nababalot ng nakalalasong hamog. Dito na kinuha ni Daryl ang isang piraso ng balat ng hayop mula sa kanyang Enchanted Beast pouch para gumawa ng isang pinagtagpi-tagping jacket para kay Lillian. Ikaw, hindi na makapagsalita sa galit si Lillian, habang tumitingin siya kay Daryl at sinasabing, dala-dala mo lang pala ang balat ng hayop na gagamtin mo, bakit mo pa hinintay na makalabas tayo sa hamog para kunin ito? Naramdaman ni Lillian na pinaglalaruan lang siya ni Daryl. Dito na tuluyang natigilan si Daryl kung gaano kasama ang naging tingin sa kanya ni Lillian, habang sinasabi na, pwede naman kitang igawa ng jacket kanina pero kakayanin ba ng katawan mong ma-expose sa hamog ng ganoon katagal? Namula ng husto ang mukha ni Lillian habang nakikipagtalong sinasabi na, kahit na, Darren Derby, binabalaan kita na huwag mong sasabihin sa kahit na sino nang nangyari kanina dahil kung hindi. Sinabi ni Lillian habang galit na nakatitig kay Daryl. Napahiya at na-depress si Lillian sa nangyari kanina. Hindi lang siya isang ordinaryong babae dahil siya ang leader ng Bloodthorn Mercenary Team,
kaya naging kasing linaw ng yelo at jade ang kanyang mga kilos at reputasyon pero nagaw pa rin niyang makatabi ng nakahubad ang isang lalaki ng ganito katagal. Ano na lang ang iisipin ng ibang mga miyembro ng Bloodthorn Mercenary Team sa sandaling malaman nila ito. Inilayo ni Daryl ang kanyang mga tainga at nagkunwari na wala siyang narinig. Pasensya ka na MS Willis, pero mukhang hindi ko narinig ang mga sinabi mo. Mayroon bang nangyari na kahit ano sa atin? Tanong ni Daryl habang nakangiti na parang isang Cheshire Cat kay Lillian. Masyadong interesante ang Lillian na ito, isip ni Daryl habang natatawa sa kanyang sarili. Lalo siyang gumaganda sa sandaling inguso niya ang kanyang bibig. Ikaw, napakagat na lang sa ibaba niyang labi ang hindi makapagsalitang si Lillian nang dahil sa sobrang tindi ng frustration na kanyang nararamdaman. Sa bagay, tama nga si Daryl. Nagdikit nga ang kanilang mga katawan pero wala namang nangyari na kahit ano sa kanya. Pinuno. Isang nasasabik na pagsigaw ang biglang tumusok sa ere habang nag-uusap ang dalawa na sinundan ng mabilis na pagtakbo ng ilang mga tao palapit kina Daryl at Lillian. Ang mga ito ay walang iba kundi Otis at ang kanyang mga kasama. Hindi nila nagawang sundan si Earl nang pagbantaan sila nito. Pero nagdalawang isip pa ring umalis sina Otis nang wala si Lillian, kaya napagdesisyonan ng mga itong hintayin ang kanilang pinuno. Naglakad ang mga ito papunta sa dalawa pero kaagad silang natigilan nang makita nila ang itsura ni Lillian. Ano ang nangyari? Nakasuot si Lillian ng isang jacket na gawa sa balat ng isang hayop na katulad ng hayop na pinagkuhanan ni Daryl ng kanyang damit, at mukhang nanghihina rin ito ngayon habang namumula ng husto ang kanyang mga pisngi. Sa kabilang banda, nagawa namang mapanatili ni Daryl ang kanyang postura sa lahat ng oras, habang si Lillian naman ay namumula ng dahil sa tindi ng awkwardness na kanyang nararamdaman. Buwisit! Dito na nakabalik sa realidad ang nagulat na si Otis bago simigaw ng malakas kay Daryl, "Hayop ka, anong ginawa mo sa aming leader?" Humawak ito ng mahigpit sa kanyang espada at agad na sumugod papunta kay Daryl. Matagal nang may nararamdaman si Otis kay Lillian. Kaya agad nitong naisip na si Daryl ang may gawa nito sa kanilang leader matapos nang hindi nila pagkakaunawaan nito noon. Dito ang biglang sumabog ang galit ni Otis, habang naiisip ng iba pang mga miyembro ng grupo ang bagay na naiisip ng kanilang kasamang si Otis. Dito na nagsisugod ang mga miyembro ng Bloodthorn Mercenary Team kay Daryl. Nanatili namang nasa postura si Daryl habang nanlolokong tumitingin kay Lillian nang nakangiti. Mukhang hindi naging maganda ang ginawang panghuhusga ng mga kasama mo sa akin, maganda kong kapatid. Maaari mo bang ipaliwanag sa kanila ang lahat? Ano? Ang lakas ng loob ng hayo na itong tawagin ang aming leader bilang kanyang kapatid ha? Dito na mas nabulag sa kanyang galit si Otis, habang mas mabilis na tumatakbo papunta kay Daryl. Tigil! Hihiway na sana ng hawak na espada ni Otis si Daryl nang bigla siyang pigilan ni Lillian. Tama na, naiintindihan mo. Agad na tumigil si Otis at ang kanyang mga kasama nang ma-realize nilang nagagalit ang kanilang leader, hindi na nila ito ginalit pa ng husto. Mukhang hindi ito mapapalampas ni Otis habang nagtatanong ng, "Ano po ang nangyari leader?" Dinukot ang dalawa ni Earl at ng mga kasama nito kanina, pero silang dalawa na lang ang nakabalik habang suot ang mga damit na gawa sa balat ng iisang hayop. Dito na naiiritang sumagot si Lillian ng, "Huwag ka nang mangialam." Natigilan ang mukha ni Otis sa kanyang narinig at sa halip na sumagot ay agad itong tumitig ng husto kay Daryl. Buwisit! Kasalanan nito ng hayop na yan, isip nito sa kanyang sarili. Masyado nang napagod si Lillian nang dahil sa kanilang mga pinagdaanan para ipagpatuloy pa ang kanilang paglalakbay kaya napagdesisyonan nitong humanap ng isang ligtas na lugar para magpalipas ng gabi. Kinagabihan, humiga si Daryl sa damuhan at nag-isip. At pagkatapos ay sinubukan niya muling kumbinsihin si Lillian at ang mga kasama nito na umalis kinabukasan, pero wala na siyang magagawa kundi hayaan ang mga ito sa sandaling magpumilit pa ang grupong ipagpatuloy ang kanilang panghuhuli. Dito na niya biglang narinig si Otis at ang mga kasama nitong kalalakihan na nagbubulungan sa isang sulok. Dito na nagmamadaling umupo ang inaantok na si Daryl para pakinggan ang sinasabi ng mga ito. Buwisit! Siguradong may ginawa ang hayop na Darren na yon para magalit ng ganoon ang ating leader. Gusto ko na lang suntukin sa mukha ang hayop na yon sa bawat sandaling makikita siya. Ano sa tingin mo ang pwede nating gawin, Vice Leader? Maglagay tayo ng lason sa pagkain niya bukas ng umaga.
Makakatulong ito sa atin na iligpit siya sa huling pagkakataon. Pinahina ng husto ni Otis at ng kanyang mga kasama ang kanilang mga boses, habang pinag-usapan ang tungkol sa bagay na yon, pero masyado nang naging sensitibo sa kanyang paligid si Daryl nang dahil sa kanyang lakas kaya naging madali lang para sa kanya na marinig ng malinaw ang sinasabi ng mga ito. Sino nga ba ang mag-aakala na maglalakas loob ang Otis na ito na lasunin ako bukas ng umaga? Sige, makikipaglaro ako kung gusto niyong makipaglaro sa akin, isip ni Daryl habang nagpapakita ang isang ngiti sa kanyang mukha. Dito na siya bumalik sa kanyang pagtulog hanggang sa sumikat ang araw, noong kasalukuyang natutulog si Otis at ang kanyang mga kasama. Mabilis na naglakad papunta sa mga ito si Daryl para halughugin ng husto ang daladalang bag ng mga ito. At sa wakas ay nakakita siya ng isang maliit na flask sa mga dalang gamit ni Otis. Isang misteryosong ngiti ang nagpakita sa mga labi ni Daryl habang tinitingnan ang flask. Kinaumagahan, suminghal si Otis at ang kanyang mga kasama nang magising ang mga ito at makita ang kasalukuyang natutulog ng mahimbing na si Daryl. Dalawang mga miyembro ng grupo ang nagtapon ng isang itim na pill sa bote ng tubig ni Daryl sa ilalim ng utos ni Otis at pagkatapos ay agad na umalis ang mga ito at kumilos na parang walang nangyari. Nagsimula na ang grupong gumawa ng apoy para ihawin ang hayop na kanilang nahuli sa daan. At hindi nagtagal ay nabalot ang kanilang kampo ng isang nakagugutom na amoy nang dahil sa niluluto nilang pagkain. Nasabik ng husto si Otis at ang kanyang mga kasama nang simulant nilang inumin ang bote ng alak na kanilang dinala sa paglalakbay na ito. Nangangalahati na sila sa pagubos sa bote ng alak nang maisip ng napapasimangot na si Otis ang isang bagay. Mayroong mali. Okay lang ako kanina, pero bakit ako biglang nanghina ngayon? At saka hindi ba't ganito rin ang mga sintomas ng pag-inom sa bone-dissolving pill na dinala ko sa panghuhuli na ito? Nagpapanig na inisip ni Otis. Kasabay nito ang pagpapawis ng malapot ng iba pang mga miyembro ng grupo, habang namumutla ang kanilang mga mukha. Kasalukuyan pa ring nagtatampo sa malayo si Lillian, kaya hindi niya napansin ang kakaibang nangyayari sa kanyang mga kasama. Umupo si Daryl sa kanyang posisyon at nagpakita ng isang nanlulokong ngiti kay Otis at sa mga kasama nito habang sinasabi na, ano ang pakiramdam ng pagbalik sa inyo ng inyong mga ginagawa? Dito na siya nagtanong ng, nagsisimula na ba kayong manghina at lamigin habang walang tigil sa nagpapawis ang buo niyong katawan? Maganda-ganda rin ang pill na nabili mo ah. Lumapit si Daryl sa bonfire at kumurot sa iniihaw na karne ng mga ito bago ilagay sa kanyang bibig at sabihin, hindi pala kasarapan ang karneng ito, ngumungusong sinabi ni Daryl. Natigilan sa sobrang pagkagulat at galit si Otis at ang kanyang mga kasama habang pinapanood ang bawat galaw na ginagawa ni Daryl. Paano nito nalaman ang kanilang plano? Kailan nito ninakaw ang kanilang pill nang walang nakakapansin na kahit sino sa kanya? Malaki ang ngiti ni Daryl nang makita niya ang ekspresyon ng mukha ni Otis at ng iba pa. Hindi dapat hamakin ng isang tao ang iba, pero dapat siyang maging alerto sa mga maaaring dalhing panganib sa kanya ng ibang tao. Nagtangkang magmatapang ng duming ito sa harap natin. Naisip ni Otis habang nakatitig sa lalaki. Dali-dali niyang hinanap ang antidot sa aknyang bulsa. Nalaman na ni Otis ang lahat. Hindi na mahalaga kung paano yon nalaman ni Daryl. Kailangan lang nilang kunin ang pangontra at direktang turuan ng leksyon si Daryl. Kung tutuusin ay wala ng punto kung aarte sila na parang inosente kung lumabas na ang katotohanan. Nang makapagdesisyon ay ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Otis, inabot nito ang pangontra sa ibang miyembro. Mabilis nila itong ininom. Nagulat si Otis dahil lalong lumala ang kanyang sitwasyon. Kaagad na naubos ang kanyang lakas at makalipas lang ang ilang segundo ay wala sa kanila ang makatayo ng maayos. Anong pinainom mo sa amin? Sigaw ni Otis. Wala ka man lang lunas sa sarili mong lason. Kalunos-lunos naman. Sambit ng nakangiting si Daryl habang nakatingin ito sa mga tao sa ibaba. Totoong may nilagay si Daryl sa lason bago niya ito ilagay sa kanilang inumin. Madali lamang para sa isang talentadong pill refining master ang baguhin ang isang pill dahil sa mataas nilang kakayahan sa medikasyon. Lumaki ang mata ni Otis dahil sa gulat at inis habang sinubukan nitong intindihin ang maduming taong iyon na noong una ay naisip niyang walang kwenta, lumabas na mapanlin lang pala ito. Sa kabilang banda ng kampo ay mukhang sa wakas ay napagtanto, ni Lillian, na parang may mali at lumapit ito sa kanila,
nakita niyang nakahiga sa sahig sina Otis at ang iba pa. Napakunot ang noo ni Lillian dahil sa pagtataka, lumingon ito para makita si Daryl. Anong nangyayari rito? Anong ginawa niyo sa kanila? Mukhang mas naging kakaiba ang lalaking nasa harapan niya. Hindi lamang ito pamilyar sa Valley of Death, pero naging hindi mahuhulaan ang kanyang ugali na tila isang panahon. Kaladong nakaupo si Daryl, para abing hindi siya kasali sa sitwasyon. Wala akong ginawa sa kanila. Tanungin niyo sila kung gusto niyong malaman kung anong nangyari. Nanermon si Lillian at lumingon ito para makita si Otis at ang iba pa. At dahil wala silang ibang magagawa, kabadong nagpaliwanag si Otis. Ano? Nagpadyak ng paa si Lillian dahil sa inis. Sumusobra na si Otis. Naisip siguro niyang nakakamuhing tao si Daryl, pero hindi niya ibig sabihin na dapat na itong mamatay sa lason. Nagkamali ako kapatid na Darren, nagkamali ako, nasa bingit na ng pagaksira ng kaisipan si Otis nang yumuko at patuloy itong humingi itong tawad kay Daryl. Nang hina ang lalaki nang maubos ang kanyang lakas, alam nitong malapit na siyang hindi masagip. Sa kabilang banda ay nagkunari si Daryl na wala siyang narinig kahit na nagmamakaawa na ang lalaki. Pinuno, pakiusap, maawa kayo sa amin. Ayaw kong mamatay. Pagmamakaawa ni Otis kay Lillian. Hindi naman manghihingi ng tulong si Otis sa kanilang pinuno kundi lang dahil sa wala na siyang ibang magagawa, pero walang napakalaking kompromiso para sa kanya para manatiling buhay. Binigyan siya ng pamatay na titig ni Lillian bago ito lumapit kay Daryl. Pakiusap, Darren, hayaan mo na siyang mabuhay. Naging pilyo lang sila. Sigurado akong hindi sila seryoso sa pagpaay sayo. Banayad nitong sambit. Swerte ako dahil nalaman ko iyon sa tamang oras. Kundi ay ako na natumba sa sahig. Walang emosyong sagot ni Daryl. Bakit ko sila tutulungan kung gusto nila akong patayin? Ikaw, naramdaman ni Lillian ang pag-init ng kanyang mukha habang nahihirapan itong hanapin ang mga tamang salita. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Daryl, nagbuntong hininga ito bago kaswal na nagsalita. Maaari kong ikonsidera ang pagsagip sa kanila kung maayos mo silang tatanungin. Napatalon si Lillian sa sinabi nito, at kaagad niyang napagtanto ang ibig nitong sabihin. Medyo lampas ka na sa linya, Darren. Sagot ng babae. Lampas sa linya? Suminghal si Daryl, tiningnan nito si Lillian at sinabing, sino ang lampas sa linya rito? Sa totoo lang. Sinubukan nila akong patayin. Sigurado akong hindi maikukumpara roon ang hiling ko ngayon. Huminga ng malalim si Lillian bago ito bumulong. Mabait kong kuya, nagmamakaawa ako sayo, tulungan mo na sila. Gulat na napatitig si Otis at ang iba pa, ayaw nilang magtiwala sa kanilang mga tainga. Kinilala ba ng kanilang pinuno ang brat na iyon bilang kanyang kuya? Nag-echo sa kanilang isipan ang tanong nang marinig nila ang mga sinabi nito. Palaging mataas ang naging pagrespeto kay Lillian bilang pinuno ng Bloodthorn Mercenary Team. Kahit na isa siyang babae, ay hindi siya kailanman sumunod o sumuko kahit na gaano pa kahirap ang pagsubok, pero napakabanayad ng pagkausap nito sa basurang iyon. Galit na galit ang mga lalaki, lalo na si Otis. Sa puso nito ay isang diyosa si Lillian at pangarap na babae niya ito. Isang paghihirap ang panoorin itong makipaglandian sa ibang lalaki, pero alam niyang kailangan niyang tiisin ang mga pangyayari kung gusto niyang mabuhay. Tumango si Daryl at natuwa ito nang nagpakumbaba si Lillian. Sige na, dahil maayos kang nagtanong ay ililigtas ko sila gaya ng iyong kahilingan. Mabilis itong lumapit kina Otis at sa iba pa. Hahayaan ko kayong mabuhay ngayon bilang pagrespeto sa inyong pinuno, pero maging babala sa inyo na wala na kayong magiging pangalawang tiyansa kung ulitin nyo ito. Kung gusto niyo ng pangontra, sa tingin ko ay kailangan nyo akong bigyan ng totoong paghingi ng tawad, hindi ba? Pamilyar si Daryl sa mga pananasaksak sa likod ng mga dagang kayaga nila. Alam nitong walang patutunguhan ang mabait na pakikitungo sa kanila. Nagkamali ako. Alam ko na yun ngayon, alam ko na talaga. Hindi mapakaling paghingi ng tawad ni Otis habang nakahiga sa sahig. Nasa bingit na ng pag-iyak ang mga kasama nito dahil sa desperasyon. Ganyan ka ba manghingi ng pabor, Otis? Natatawang sabi ni Daryl. Lumuhod ka at tawagin akong daddy, tapos ay kumbinsihin mo ako para bigyan ka ng antidote. Talagang pinapahirapan tayo ng brat na ito, kahit na ang ating pinuno ay personal na humingi ng tulong sa kanya.
Naisip ni Otis nang nandilim ang kanyang ekspresyon dahil sa galit. Oh huwag. Walang pasensya na sambit ni Daryl at tumalikod ito na parabang aalis na siya. Gagawin ko. Takot si Otis na mawala ang kanyang tsansa, sa wakas ay pinakawalan nito ang kanyang pride. Lumuhod ito sa harap ni Daryl, sumunod ang ibang mga miyembro. Hindi ko na ulitin, kapatid na Darren. Pakiusap, bigyan mo na kami ng pangontra. Nagmamakaawa ako sayo. Naiiyak na pagmamakaawa ni Otis. Bibigyan kita ng pangontra. Bahagyang inisya ni Daryl si Otis bago ito nagtanong. Pero anong tinawag mo sa akin? Bahagyang yumuko si Daryl para tingnan sa mga mata ang lalaki. Lumubog ang puso ni Otis sa mga salita nito. Alam niya kung anong ibig sabihin ni Daryl sa tanong. Daddy. Bulong nito habang iniiwasan ang mga mata ni Daryl. Daddy, mabilis na sumunod ang ibang mga miyembro. Labis na hindi mapakali ang lahat. Akala nila ay magiging madali ang pagwaksi sa isang walang silbing babae, pero nahulog sila sa patibong nito at kailangan nila itong tawaging daddy. Nakakainsulto. Natuwa si Daryl, tumango ito ay natawa. Maging sigurado kayo na ipagpapatuloy nyo ang magalang na pag-uugali magmula ngayon sa tuwing makikita nyo ako, kuha nyo. Mabilis na tumango si Otis bilang sagot at walang atubiling kinuha ni Daryl ang pangotra at hinagis ito sa direksyon ng mga lalaki. Pinulot nila ang pangotra at saka walang pagdadalawang isip na ininom ito. Hindi nagtagal ay unti-unting bumalik ang kanilang lakas kasabay ng pagbalik ng kulay sa kanilang mga mukha. Hindi sigurado si Lillian sa kung anong mararamdaman niya sa interaksyong nasaksihan niya. Nagulat siya sa kung gaano kalaki ang kakayahan ni Daryl sa pagpaplano laban sa iba. Hindi magagawa ng lahat ang paamuhin ang mga ma-pride at hindi sumusuko sa kahit kanino na mga lalaking iyon. Nagmapansin ni Daryl ang pagtitig ng babae ay nilapitan niya ito, ngumiti ng malaki at nanukso. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Na-inlove ka na ba sa akin? Namula at tumanggi si Lillian. Huwag kang feelingero. By the way. Daryl chuckled before shifting to a more serious tone. Do you really want to carry on with your adventure in the Valley of Death? A word of advice, you were lucky that you managed to kill a few black sand pythons, considering your limited skills. You are going to die if you insist on moving forward. Daryl was not lying when he said that the Valley of Death was the most dangerous region in the wild deserted secret region. Even a level 2 martial king like Lillian could not face what laid ahead there. Oo nga pala. Natawa si Daryl bago ito seryosong nagsalita. Talaga bang gusto mong ipagpatuloy ang iyong paglalakbay sa Valley of Death? Bibigyan kita ng payo, maswerte ka, at nagawa mong patayin ang Black Sanda Pythons sa kabila ng limitado mong kakayahan. Mamamatay ka kung pipilitin mong magpatuloy. Hindi nagsisinungaling si Daryl nang sabihin nitong ang Valley of Death ang pinakadelikadong rehiyon sa wild deserted secret region. Kahit na ang level 2 martial king na kagaya ni Lillian ay hindi magagawang harapin ang kung anong nandoon. Lillian was shocked for a moment before she collected herself. I don't need your advice. I was going to head back anyway, she retorted as she bit her lips. Sandaling nagulat si Lillian bago niya kinolekta ang sarili. Hindi ko kailangan ng payo mo. Babalik na ako. Pagtanggi nito, napakagat siya ng labi. Nagdalawang isip umalis si Lillian. Kung sa bagay, inabot ng mahigit isang buwan ang preparasyon para makarating sila roon. Mukhang sayang lang kung maaga silang aalis sa kanyang paglalakbay, pero alam nilang wala siyang ibang pagpipilian. Nawawasak na ang kanilang teknolohiya at mga kagamitan, pagod na rin sila. Kung magpapatuloy sila ay magreresulta ito sa kanilang pagkamatay. Nagliwanag si Daryl sa mga salita nito. Magaling, pinlano kong umalis sa lugar na ito. Magkaisa tayo para alagaan ang isa't isa. Gumaan ang pakiramdam ni Daryl dahil natauhan si Lillian. Iwan niya ang mga ito kung magpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Whatever. Walang pasensyang sagot ni Lilia. Sa loob ng kalahating segundo ay gusto nitong tanggihan ang alok ng babae. Masyadong mapanlinlang ang lalaking ito para panatilihin sa paligid. Ang pinakamahalaga ay desperado na siyang alisin ito dahil sa nakakahiyang nangyari sa pagitan nila.
Ngunit lubhang mapanganib ang lugar, at maaaring ang panatilihin ang isang taong kagaya ni Daryl ang maging pinakaligtas para sa kanila dahil pamilyar ito sa lugar. Pagkaraan ng ilang minuto ay inayos ni Lillian at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga gamit. Nagtungo sila palabas ng Valley of Death kasama si Daryl. Lumingon ito sa likod pagkalabas nila, napuno ito ng emosyon at mga alaala. Inabot ng 1 pang 2 oras bago marating ni Daryl, Lillian, at ng iba pa ang bayan na nasa pagitan ng well-deserted Secret Region at ng 9 mainlands. Napanganga si Daryl pagkaapak niya sa bayan. Malinaw nitong naalala na ang lugar na iyon ay napakagulo at malapit ito sa larangan ng digmaan. 3 taon pa lang ang nakaraan, pero naging isa itong bayan sa loob lamang ng sandaling panahon. Pinangalan ng Blackwater Town ang bayan, at nabuo ito sa loob ng 3 taon dahil maraming tao ang nagtungo sa well-deserted Secret Region mula sa iba't ibang lugar sa 9 mainlands. Natural lamang na mga cultivator ang mga taong nasa bayan na iyon, kasing bihira ng ngipin ng inahing manok ang mga ordinaryong tao. Sinundan ni Daryl si Lillian at naglakad sa mga kalye ng Blackwater Town ang mga tauhan nito. Mukhang damit ng taong tabon ang suot ng lalaki, at gawa ito sa balat ng hayop, hindi ginupit ang buhok, at naging sentro ng atensyon ang sugat niya sa pisngi. Hindi pinansin ni Daryl ang mga titig, at interesadong nitong tiningnan ang buong bayan. Napansin niyang puno ng mga tao ang mga kalye, at maraming mga tindahan sa paligid kahit na hindi malaking bayan ang Blackwater Town. Nang maraning nila ang pinakaabalang kalye, ay nag-utos si Lillian para bumalik sa kani-kanilang tinutuluyan para makapagpahinga, habang pupunta naman siya sa black market para ipagbili ang inner cores at balat na inani nila mula sa black sand pythons na inalagaan nila noong nanghuhuli sila. Kakaiba ang balat nito at maaaring itong gawing mamahaling leather na mabibenta ng napakamahal. Mabilis na tumaas ang interes ni Daryl noong binanggit ang black market. Gusto ko ring pumunta. Nakangiting sambit nito. Para saan? Nagdalawang isip si Lillian nang tingnan niya ang lalaki. Kailangan kong ipagbili ang inner cores, hindi ba? Hindi mo maaaring suluhin ang mga magagandang bagay. Sabi nito. Ilang minuto ang nakalipas at nakarating sila sa pribadong trading center, isa itong hinahanga ang pangalan sa black market. Nakakamangha ang sukat ng trading center. Sakop nito ang 6 na palapag na gusali, may nakasulat sa ibabaw ng entrada, Yellow Eskewa Trading. Yellow Eskewa Trading. Isang kakaibang pangalan. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Seryoso? Hindi mo pa ba naririnig ang tungkol sa Yellow Eskewa Trading? Talaga bang galing ka sa 9 mainland? Pang-aasar ni Lillian. Bakit? Naintrigang tanong ni Daryl. Sikat ba sila? Mapang-asar nang ngumiti si Lillian, nagsimula itong magpaliwanag. Habang patuloy na tumaas ang mga cultivator, ang tungo sa well-deserted region nitong mga nakaraang taon, mabilis na lumago ang pagtayo ng mga black markets, ang private trading centers. Ang Yellow Eskewa Trading ay ang pinakamalaking organisasyon sa mga ito, kalat sa 9 mainlands ang mga sanga nito, at malaki ang impluensya nito. Ngunit nanatiling tago ang tagapagtatag ng Yellow Eskewa Trading. Walang nakarinig o nakakita sa kanya ng personal. Sinong mag-aakalang mabilis ang magiging paglago ng trading center? Napaisip si Daryl. Oo nga pala, narinig mo na ba ang tungkol sa Elysium Gate? 3 taon na ang nakalipas nung bumalik siya, at hindi niya maiwasang mapaisip tungkol sa Elysium Gate. Oh, ang Elysium Gate. Nagningning sa paghanga ang mga mata ni Lillian dahil sa sinabi nito. Iyon ang pinakamalakas na sekta sa 9 mainlands. Idolo ko ang kanilang sect master na si Daryl Darby. Lungkot lang at nawawala ito. Mabilis na tumaas ang diwa ni Daryl. Isang magandang sorpresa ang malamang tagahanga siya ni Lillian. Pumasok sila sa hall ng trading center habang nag-uusap. Nakipag-usap ang mga tao sa mga empleyado. Halos lahat sa mga ito ay malalakas na cultivator. Mayroong malaking lobby sa trading center, may VIP areas at mamahaling interiors rin ito, dahilan kung bakit naging pinaka-nakakamanghang gusali ito sa Blackwater Town. Maraming tao ang napatingin pagkapasok ni Daryl at Lillian dahil napansin ng mga ito ang hitsura ni Daryl. Di nagtagal ang nag-usap-usap ang mga tao. Saan ang galing ang taong tabon na yan? Hula ko ay galing siya sa desyertong bundok o kung saan man, napakapangit.
Paniguradong taga-liblib yan. Namula sa kahihiyan ang mukha ni Lilian. Sinabi nitong huwag nilang sundan ang babae. Ayaw niyang makinig at nagpumilit itong dumikit sa babae nang hindi nahihiya at nahila ito sa sentro ng atraksyon dahil sa lalaki. Sa kabilang banda ay mukhang walang pakialam si Daryl. Lumapit ang isa sa mga empleyado habang propesyonal na nakangiti bago ito nagtanong. May maitutulong po ba ako sa inyo, madam? Binigyan nito ng namumuhing tingin si Daryl. Hindi lalagpas sa edad 25 ang babae at nakabihis ito ng propesyonal na itim na damit. Maganda sa paningin ang features nito. Hindi ko inakalang mayroong ganoong ka-cute na tao sa trading center. Medyo masyado siyang materialistic kesa sa tipo ko. Naisip ni Daryl habang tahimik itong nakangiti. Binalik ni Lilian ang inner course mula sa kanyang mga pagmamay-ari at inabot ito sa babae. Kung akakaabala ay gusto kong ipagpalit ang mga ito, please. Sambit ni Lilian. Walang problema. Magalang na tumango ang empleyado. Kukunin ng asana ni Daryl ang inner course mula sa Enchanted Beast Punch para makita kung magkano ang maipagpapalit nila rito. Ang mapagtanto niyang umalis na ang empleyado para sundin ang kahilingan ni Lilian nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay lumapit ang batang lalaki habang nakatitig ito kay Lilia. MY. Kung hindi ito si MS Willis. Masyado nang matagal. Nakangiti nitong sambit. Mukhang nasa edad 20 ang batang lalaki, at sinundan ito ng 2 bodyguards. Tiningnan nila si Lilian mula ulo hanggang paa habang nagsasalita ang lalaki, at napatunayang isa ito sa pinakamayamang playboys. Siya si Adenode Collins, ang batang master ng cultivator bloodline na nagmula sa Yellowstone Continent. Pinalawak ng kanyang pamilya ang kanilang negosyo sa Blackwater Town sa nakalipas na mga taon habang pinasa ng maraming tao ang bayan sa well-deserted secret region. Young Master Collins. Kita ang kaba ni Lilian tungkol sa presensya ng lalaki. Kinagat nito ang kanyang labi at bumulong. Mababayaran din kita. Please, hayaan mo akong magkaroon ng maraming oras, maaari ba? Mahina ang boses nito dahil sa takot na baka marinig siya ng iba. Noong nakaraang taon ay nagkasakit ang tatay ni Lilian at desperado silang magkaroon ng pera. Kaya naman pumunta siya sa isa sa mga financial companies na hinawakan ni Adenode at nakakuha ito ng napakalaking utang. Nakakalungkot lang dahil kahit mayroon siyang sapat na pera para magpagamot ay hindi na ito nakayanan ng kanyang ama. Pinadala si Lilian sa wild deserted secret region kasama ang Bloodthorn mercenary team para pagbayaran ang kanyang mga utang. Kung may magagawa lamang siya ay hindi na siya pumasok sa napakadelikadong lugar. Nanatiling nakangiti si Adenode nang hindi sumasagot habang patuloy na nakatingin ang kanyang mga mata kay Lilian. Iyon ang oras na bumalik ang empleyado dala ang pera. Kinuha ito ni Lilian at dali-dali niya itong inabot kay Adenode. Young Master Collins, ito ang lahat ng perang kinita ko sa nakalipas na mga araw. Pakiusap, tanggapin niyo ito sa ngayon. Babayaran ko ang mga kulang sa lalong madaling panahon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.